Hello mga ka-vlog. Ngayong araw ay mag-DIY muna tayo. Itong hinawakan kong motor, ito yung pamalit sa AC motor sa electric fan natin. So papalitan ko ng DC. Ito naman ay isang speed controller. Ito yung mag-control ng speed. At ito ay switching power supply. 12 volts 5 ampere. So ito yung ipalit natin doon sa electric fan natin. So kunin natin ang electric fan. Ito yun. Ito kasi sira yung ano nito, yung motor. Talagang nagputukan or naputol yung ano niya, yung winding ng motor. Kaya ito na yung papalitan natin. Ngayon, i-dismantle muna natin yung electric fan para matanggal na ang motor. Siyempre, kailangan nating buksan yan para papalitan na natin. Ang ipalit natin is DC motor. Okay? So, tatanggalin natin yung AC motor dyan at palitan. So, ito na kay Flab. Natanggal ko na yung cover nya. So ito na yung motor. Ayan, mayroon pang mga wire dahil sinubukan ko pang i-repair yan. Pero mayroon pala akong spare na DC motor. Huli ko na laman. So hindi ko na i-rewind yung yung motor. Papalitan ko na lang agad. So base naman dun sa nauna kong conversion, okay naman yung ano niya, yung ang tawag nun, yung quality. So tahimik yung ano niya, yung ikot at matipid sa kuryente. Okay? So pagdating naman dun sa bilis or yung lakas ng hangin, mayroon naman tayong speed controller. Pwede nating hinaan, pwede rin nating lakasan ang hangin. So ito na, ito yung motor. Ang sira nito kay Flab is na siya, may naputol. Bigla kasi itong umugong at hindi na umikot. Yung pag test ko sa kanya or pag check ko sa motor, mayroon siyang putol. Okay, so mayroon pang lock dito, tanggalin lang natin. Ito yung sinabitan ng ilisi. Okay, so mahirap, maghanap tayo ng pang sel dito para matanggal natin yung lock. Ayan. Tigas nito. Ito na, kailangan nating silin yung niya, lock. Ito yung stopper ng yung LEC. So kailangan silin natin mga ka-Flab para matanggal. Ayun, natanggal na siya. At sunod natin gawin ay tanggalin naman tong rod dito sa bushing o dito sa housing nya. Ganun din, matigas din. Marami na kasing marami ng dumi. Sobrang tagal. First time tong baklasin. First time pa tong mabaklas ngayon. Okay. So natanggal na. Sunod natin tanggalin is yung bushing. Ayan, itabi ko muna ito para hindi sagabal dito sa working area natin. At tinanggal na rin natin para hindi tayo mahirapan. So ngayon, sukatan natin yung distansya ng motor o distansya ng niya,
housing. Medyo malayo or malapad. Kailangan nating i-adjust ito dahil pagbalik natin hindi na magkasya dun sa cover nya, yung plastic. Hindi na yan magkasya dun. Ayan. So ngayon anuin natin, tanggalin muna natin itong mga ano dito, ito bushing yung sa kabila. Okay. So ito kay Flab, i-grinder natin tong ano, yung housing ng bushing. Kasi ito yung nagpadagdag kapal ng ano niya, housing. Sumasabit dyan yung DC motor, kaya malayo yung distansya pag isukat natin. Kailangang tanggalin natin ito. Yung sa iba naman, hindi naman ganito yung ano niya, hindi masyado makapal, so hindi na kailangang i-grinder mo. I-grinder mo pa kasi ano na siya, fit na siya. Ito tapos na yun sa kabila. At sukatan natin ulit kung mag-fit na ba yung ano niya. Katulad na ba yung distansya dun sa original na motor na tinanggal natin. So kailangan kaparehas yung ano niya, distansya, para paglagay mo doon sa cover, yung plastic cover ng motor, hindi tayo mahirapan. Ayan, sinukat ko na. Okay.
Okay, so ito na ka-iflab. Tapos na yung wiring natin at pag mount ng motor. So ngayon, i-testing muna natin. I-on natin yung controller. Ayun, umikot na yung fan. So ilapit ko lang dito. So ito yung power supply. Ayan, 12 volts lang yan, 5 ampere. So dito yung output niya papunta sa speed controller. O dyan naman sa speed controller, mayroon nakasulat dyan na positive, negative. At dito sa kabila, mayroon din positive, negative ng motor. So madali lang naman ikabit yan. So sinolda ko lang mga ka-iflab para hindi maglulos contact, para secure. Ayan, yun lang yung wiring nya. Yan, papunta naman yun sa taas, yung isang wire papunta sa motor. Ito yung speed controller, mayroon siyang on off, pwede mo i-off, pwede i-on. So yan, umilaw na siya. Kung mapansin nyo mo yung ano natin, motor, nakokontrol natin na lalakasan at mahinaan yung speed. Yan. So iayos ko lang yung camera ka-iflab at i-final assemble ko na yung mga tinanggal natin para ma-final testing natin na mayroon na siyang ilisi. So ayusin ko lang tong wire dito para hindi mahugot. So binuhulan ko siya at inipit dito sa may clip, sa may dating clip niya dito sa loob. Ayan, kasi mahugot yan pag hindi mo ipitin at walang ano, dapat mayroon siyang pang-ipit talaga dyan. Ayan. So kung napansin nyo ka-iflab, naabutan tayo ng gabi dahil hindi ko natuloy-tuloy yung video dahil may mga customer din ako. Okay. Okay, so ito na mga ka-iflab, natapos na nating i-assemble at ngayon i-final testing na natin. So tingnan natin kung gaano kalakas yung hangin. Ito, ilagay ko lang tong knob para mayroon tayong hawakan pag mag speed control tayo. So itong speed controller mayroon tong on off. Okay, so i-turn on ko na.
Ayan, umikot na mga ka-iflab. Okay. So, ang lakas ng hangin. Tahimik lang siya at malakas yung hangin. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para ma-update ka or ma-notify kung mayroon tayong mga bagong upload na video tips na pwede nating i-apply sa ating pang-araw-araw na gawain. Salamat!